meron kaming nakita na paglalabis or pagmamalabis on the part of the House with all due respect. Kasi yung kanilang ginagawang fishing expedition at pag-issue ng subpoena is well beyond their power. Attorney Manuelito Luna, una po namin itatanong is, recently lang po ay nagpahayag ang Supreme Court na nagbibigay or bibigyan nila ng paliwanag itong Kamara regarding nga sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte, kung saan ang kampo naman ni Vice President Sara Duterte naghain nga ng certiorari sa Supreme Court na ipatigil itong ginagawang impeachment proceedings sa House Committee on Justice. Ano po ang inyong masasabi tungkol sa isyong ito? Alam mo, magandang senyalis yan. Although wala po tayong sinasabi na matter regarding that. In the meantime, kasi order, wala pa decision yan, is a good move. And I believe Vice President VP Sara Duterte did the right thing in questioning or assailing the proceeding sa House Committee on Justice laban sa kanya dito sa void impeachment. Why do I say this? Well, as you must have observed, I've been very consistent, no? Sa impeachment kasi, ang initiation ng impeachment proceeding dapat ay tugma or tumutugma doon sa requirements ng due process, ng rules ng House at ng Constitution. Hindi pwedeng magmalabis or merong grave abuse of discretion on the part of the House of Representatives Committee on Justice. Unfortunately, dito sa sitwasyong ito, meron kaming nakita na paglalabis or pagmamalabis on the part of the House with all due respect. Kasi yung kanilang ginagawang fishing expedition at pag-issue ng subpoena is well beyond their power. Nagiging parang mini trial na nga. Yun nga ang description nila mismo na nagsabi sila na meron silang mini trial. I have not heard of a mini trial being conducted by the House Committee on Justice in any of the impeachment proceedings before. Kasi with all humility, ang inyong abang lingkod, si Atty. Manuelito Luna, ay sumali sa at least 3 impeachments. Gaya ng Corona impeachment, ang Bautista impeachment, at ang iba pa. So, hindi ko nakita itong klaseng aksyon on the part of the previous Congresses. Ngayon lang na merong ganito na parang full-blown trial or mini trial on the part of the House, when in fact, ang kanilang duty under the Constitution or mandate is only to initiate cases or complaints of impeachment. So sana, kung mindful ang House Committee on Justice sa kanilang mandato, ay itigil na nila ang ginagawa ngayon dito. At kung sa tingin nila meron silang probable cause, ipresenta na nila yan ang kanilang report or committee report sa House Plenary para magkaroon sila ng deliberasyon at magbotohan sila kung uusad ba yan, kung i-approve ba yan ng plenaryo at i-transmit sa Senate for trial. Sa ngayon kasi, mukhang gusto nilang gamitin ito as a spectacle, with all due respect again to the House Committee on Justice, para pahiyain, para palakihin, parang gawing kangaroo court yung House Committee on Justice, which is improper, illegal, void, and unconstitutional. Yes po, napapansin po natin yan. Pero regarding po ngayon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, marami po nagsasabi na isa daw itong parang naging fishing expedition kasi nga po, una nilang sinabi sa House Committee on Justice na full yung substance and form.
Pero later on ay yung parang nagkakaroon pa sila ng paghahanap ng mga ebidensya na maibabato nila laban kay Vice President Sara Duterte. Ano naman po ang inyong reaction or komento tungkol sa isyong ito? Ako mismo personal, no, na nag-observe na parang ganun ang direksyon ng House Committee on Justice. They're trying to supply yung kakulangan ng mga impeachment complaints. Dalawang complaints yan ang naiwan out of 4 eh. So, yung depekto doon sa dalawang complaints, sinusupplyan nila ngayon ng ebidensya. Sila mismo nag-provide ng ebidensya which is bawal. Dahil only the complainants, through their complaints, can supply whatever evidence that they have, dapat yan in-attach doon sa kanilang complaints. Sa tingin namin, walang ganong attachment eh. Kaya nga sinusupina nila yung mga bangko, sinusupina nila yung mga korporasyon, sinusupina pati yung mga law firms na bawal na bawal. Because at this stage, hindi pwedeng isupina itong mga entities na ito para palakasin, para kumpletuhin ang ultimate facts na wala doon sa complaints. So, it's very clear na walang ultimate facts, na merong malaking defect dyan sa mga complaints na yan, at merong fishing expedition kasi gustong palakasin, kumpletuhin yung mga aligasyon na yan na wala dyan sa complaint. This is utterly void ab initio, at ang yung proceeding ng House Committee on Justice ay in grave abuse of discretion. So, proper subject of a petition for certiorari and prohibition with temporary restraining order ito. Kaya nga, yung kampo ng Vice Presidente, yung depensa, ay inakyat na ito sa mahal na kataas-taasang hukuman. Now, let's make a comparison po. Nabanggit niyo po kanina, Attorney Luna, na umattend po kayo sa mga nakarang impeachment ng mga nakarang opisyal na nasa ilalim din sa impeachment kagaya po ni dating CJ Corona. Ano po ang inyong masasabi sa nangyayari ngayon compared no? Meron bang ginawang parang kagaya ng nangyayari ngayon na fishing expedition, yung naghahanap pa sila ng ebidensya against sa kanila ipinapa-impeach nung time nung mga nakarang opisyal? Well, sa Corona at Bautista impeachments, walang ganun eh. Walang supina na inisyo ang House sa level nila. Bawal kasi yan eh. Alam nila yan. Ngayon lang nangyari na unprecedented na nag-i-issue sila ng supina and they are in a fishing expedition. At merong double standard dito, Carlo and Admar. Kasi doon sa previous mga impeachments, walang ganito. Bakit ngayon merong ganito? Doon din sa mga complaints laban kay President Marcos Jr., walang ganyan. Pero ngayon meron. So there is a double standard na ina-applyan dito sa proceeding laban kay Vice Presidente Sara Duterte. And with all due respect, maling-mali ang House dito at merong grave abuse of discretion. Kaya tama lang na iakyat na ito at inakyat na nga ni Vice President Sara Duterte at ilang grupo itong usaping ito. Ayan. At isa lang pong katanungan na Attorney Luna bago ko pa ipasok kay Yes. Admar. Ngayon po sa nangyayari sa impeachment trial ni VP Sara, meron naman din po kasi nagsasabi na kapag inakyat ito sa plenary ay magkakaroon ng epekto sa number of voters sa kung ilan yung boboto kasi kumpara noon nung nakaraang taon kung saan umabot ng 251 yung votes sa plenary kaya umabot sa Senado. Sa tingin niyo po, Attorney, magkakaroon ng epekto sa number ng boboto kapag ito'y nahihain na sa plenary? Definitely, may mga naririnig tayo na hindi kasing lakas noon ang panawagan dyan mismo sa loob ng House. Kaya siguro gusto nilang i-dribble muna ito para makumbinsi nila yung mga kasama nila dyan sa House of Representatives na sumuporta. Kasi I see a dwindling and weakening support dito sa impeachment.
laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Of course, takot sila kasi malapit na ang 2028 at mahina yung complaints. In fact, yung NUP, National Unity Party, nag-express na ng kanilang collective decision na kung walang bagong matter and evidence na makita sila, hindi nila susuportahan itong impeachment complaints. Kaya nababahala siguro sila. Kaya dribble muna at ginagawa ito nila through their power of subpoena. Nag-i-issue ng subpoena at nag-fishing expedition para makumbinsi pa nila yung kanilang mga kapwa kongresista. But I think that will not work sa sitwasyon ngayon kasi obvious talaga na napakahina ng impeachment complaints and the complainants have failed to substantiate yung kanilang mga alegasyon laban sa Vice Presidente Sara Z. Duterte.